Mga kababayan, isang magandang hapon po ng Webes. Si Kuya Francis po ulit ito. At ngayon po ay i-update ko lamang kayo sa lagay ho ng ating panahon. Nakakaranas po tayo sa ngayon ng malalakas ho na bugso ng mga pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ngayon kasi naipon yung mga ulap at kung makikita nyo, kanluran po ng Luzon at Visayas, nandyan na yung makapal na ulap, daladala po ng habagat o ng southwest monsoon. Sa may silangan po ng extreme north Luzon, may panibagong low pressure area po tayo na minomonitor dito na nasa katamtaman ng tsansa para maging tropical depression o mahinang bagyo. At yung LPA na yan, ang tsansa na magpapalakas palalo sa habagat o southwest monsoon. Pero bago ho tayo magpatuloy, i-like at i-share nyo yung ating update para mas marami po makaalam ng latest na update natin sa lagay ho ng ating panahon. Ngayong hapon po, hanggang bukas po ito ng hapon, dito pa rin po sa area ng Zambales ay makakaranas po ng occasional rains o yung mga mayat-mayang pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi po ng Metro Manila, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, parte ho ng Palawan, kasama ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Asahan natin ngayong hapon hanggang bukas pa rin po ito ng hapon ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon na hindi ko nabanggit, sa may Aklan, sa may Capiz, Negros Oriental, patuloy pa rin ang maulap na kalangitan dahil po sa habagat. Sa parte naman ng Eastern Visayas at Mindanao, hindi direktang apektado ng habagat o southwest monsoon, pero ang tsansa ng mga pag-uulan dyan ay dahil po sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Pero hindi masyadong active ang local thunderstorms dahil wala tayong maalinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Bago tayo magtuloy doon sa LPA, alamin muna natin yung heavy rainfall warning o dami ng mga pag-uulan na nakataas ngayon. Dulot po ng habagat. Meron tayong orange hanggang yellow warning. Ngayong hapon ho, hanggang bukas ho ng hapon ng Friday, meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan sa may Benguet. Marami tayong kababayan dyan sa may La Union, Pangasinan, sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan ha. Bukas po ng hapon, Friday hanggang sa Sabado, orange warning naman o orange warning pa rin sa may Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Yellow warning nakataas po bukas ng hapon hanggang sa Sabado sa may Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Cavite at Batangas. Hanggang sa linggo pa po tayo. Saturday ng hapon hanggang linggo ng hapon, orange warning po sa may Benguet pa rin, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman na dami ng pag-ulan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Ngayon, mas marami pong mga pag-uulan ang nararanasan ng kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Hindi kasi matuloy-tuloy ang paghina po ng habagat, no? Dahil bukod sa ito ay nagkaroon ng development ulit dahil sa bagyong Saudel, may panibagong low pressure area naman tayo na minomonitor dito po sa may silangang bahagi ho ng extreme northern Luzon. Sa pinaka-latest po na update at pagtatala ho ng pag-asa, yan po panibagong LPA na minomonitor ay nasa katamtaman o nasa medium chance na ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo. Meron po lokasyon na 910 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala pa yung pinakasentro nito o pinakamata, pero anumang oras simula ngayon lalabas na yung pinakasentro ng low pressure area. Yan po yung pinakita ko kahapon, no? Doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential sa pagitan ng August 26 hanggang September 1. Mas maaga lamang nabuo. Yan, no? Nakikita nyo yung mga puti-puti ho na yan. Yung mga, itong isa na yung gumagalaw-galaw, yan po yung hangin. Yung kulay puti, yan yung cloud cluster kahapon at ngayon na-develop na bilang low pressure area. At tandaan niyo kapag ang isang LPA o mahinang sama ng panahon ay nabuo po mismo sa loob ng ating par, mababa ang tsansa nito na maging malakas na bagyo o yung pagiging super typhoon o typhoon category. At yung landfall scenario naman mas mataas. For example, maging tropical depression yung LPA dito sa silangan ng extreme northern Luzon. Kapag tumama yan sa ating landmass, hihina po yan dahil walang buwelo. Ang mga super typhoon kasi o malalakas na bagyo karaniwan ay meron po yung buwelo, no? Mismo sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility.
Kaya lumalakas yan bago pumasok ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. O ulitin ko mga kababayan, ang pangunahing weather system pa rin na nakaka-apekto sa atin ngayon ay ang habagat o southwest monsoon. Ang habagat ay may apat na dahilan kung bakit po ito bigla na lamang lumalakas o bumubugso. Unang-una, dahil sa mga bagyo na nakapalibot dito sa loob at sa labas ng ating bansa. Lumalakas ang habagat din, pangalawa, dahil sa low pressure area. At meron tayong LPE ngayon na nakaka-apekto sa habagat para mag-maintain po yung kanyang lakas. Pangatlong dahilan, yung pagbabago sa direksyon po ng habagat o southwest monsoon. Kahapon, nasa hilagang kanluran po ang direksyon ng habagat kasabay nitong bagyong Saudel. Kaya hindi masyadong naapektuhan ang kanluran po ng Luzon at ng Visayas. Pero ngayong araw, nagbago at bumalik ito sa kanyang direksyon patama po sa ating landmass. Yan kita nyo po yung mga puti na yan. Yan yung mga naipon po na ulap dulot po ng habagat. Ang habagat po kasi ay yung malakas na hangin na may dalang tubig na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Yung pang-apat, kapag yung habagat na yan tumama po sa ating kabundukan, nag-explode po at sumasabog ho yan kasama yung daladalin nitong mga tubig. Kaya yun yung nararanasan natin na bigla ang bugsuho ng mga malalakas po na pag-uulan. Karaniwan ho ang habagat, ang lakas lang ho talaga niyan ay umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. Makikita nyo naman, pero kapag yan ay bumugso, umaabot po sa 62 to 88 kilometers per hour ang lakas ho ng hangin. Kaninang mga bandang 1:30 o alas 2 ng hapon, ngayong araw po, ay nakaranas tayo ng malalakas po na pag-uulan na may kasamang malalakas na hangin dahil po yung sa habagat. Dahil yung sa pagtama ng habagat sa ating kabundukan, yung daladalang tubig po nag-explode at kumakalat. So yun yung isang dahilan. So karaniwan tinatanong sa atin, kailan ba mawawala ang epekto o hihina po ang habagat o southwest monsoon? And then lagi kong ipinapaalala, halos lagi-lagi po sa update natin, 3 hanggang 5 araw lamang na walang mabuong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating bansa, hihina naman ang hihina po ang habagat. Pero tulad ngayon, may panibago na naman tayong LPA, hindi ko naman po kagustuhan na may ma-develop na low pressure area. Pero yan po ang pinapakita ng monitoring system at ng ating sistema. Kailangan ko itong i-update sa inyo para po malaman natin na meron tayong panibagong sama ng panahon na minomonitor at pinaghahandaan. Tulad niya, may LPA na panibago, ang habagat ay hindi na naman po natin nakikitang hihina sa mga susunod na mga araw. Bagkos, posible na mas tumagal pa ito. Yung nakaraan, sinabi ko baka hanggang katapusan lang ito ng August. Ngayon, dahil sa panibagong low pressure area, possible na tumagal pa ito hanggang sa first week po ng September. At yung habagat naman po mga kababayan ko, di ba, simula June hanggang September lang yan. Pagpasok naman po ng October hanggang February, amihan naman o yung northeast monsoon o yung malamig na hangin na nanggagaling po sa may Hilaga o sa may Siberia ang atin pong mararanasan. Pero pagitan din ng October hanggang December, yung outbreak natin ng El Nino. So hindi naman mawawala po ang amihan, bagkos matatabunan lang lamang siya na mas mainit na panahon dulot po ng El Nino. So, i-enjoy na lamang natin kung medyo nakakaranas ng mga pag-uulan kaysa ma-stress tayo. Kasi nandyan pa rin po talaga sama ng panahon o panibagong LPA na hindi naman po talaga natin mapipigilan. Hindi natin mapipigilan ng mga bagyo, pero pwede po tayo makapaghanda. Ano yung mga dapat natin gawin? Unang-una, mga low-lying areas. Sa Metro Manila, kinakailangan na maglinis ng kapaligiran, huwag tapon ng basura kung saan-saan dahil yan po ang pinagmumulan ng mga biglaang pagbabaha o yung pag-apaw po ng katubigan pag hindi po maayos yung mga drainage. At dapat meron din tayong mga emergency kit, yung go bags, importanteng gamit nakalagay sa mga matataas na lugar, at yung stock ng pagkain dapat meron din po tayo. At kapag meron na mabanta ng bagyo, 24 hours bago ito maglandfall, kung sakaling magkaroon ng landfall scenario, kailangan yung mga bubong natin ay may mga pabigat para hindi matangin ng hangin. Pero lagi ko sinasabi, sa bagyo meron ho tayong 5 kategorya. Hindi pag sinabing bagyo, automatically super typhoon na o sobrang lakas na, merong mahina. Ang mahinang bagyo is yung tropical depression na meron pong lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Ang tropical storm naman, category 2 na merong lakas ng hangin na 63 to 88 kilometers per hour. Severe tropical storm, bihira mangyari.
pero may lakas ng hangin na umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. At pag typhoon naman, 118 hanggang 184 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pero ang super typhoon, yung mayroong life-threatening na lakas ng hangin, umaabot po sa 185 hanggang 200 pataas po ang lakas ng hangin. Kaya nakakatakot po kapag mga typhoon na super typhoon dahil ang babantayan natin dyan yung mga bubong, yung pinakataas natin, mga puno na possible na tumama po sa ating bansa. Bagamat sa ngayon, hindi pa naman nagiging bagyo, no, itong LPA, pero anumang oras simula ngayon ay possible na itong maging high chance na ma-develop bilang tropical depression. At kapag naging bagyo yan, tatawagin naman po yung bagyong Pilandok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yun po ang magiging panglimang bagyo ngayong Agosto, and doon sa ating advanced weather forecast, hindi naman yun nakikitang magiging typhoon o super typhoon. Tandaan ninyo, ang mga mahihinang bagyo hanggang tropical storm, tropical depression, hindi kayang palakasin ng todo ang habagat. Pero ang typhoon at super typhoon ay kayang i-max out ang habagat o ma-enhance ito ng todo o mangyari yung rapid intensification. Mga kababayan, kung lalabas kayo ngayong hapon hanggang sa gabi, ugaliin magdala ng payong jacket kapote panlaban sa mga biglang bugso dahil po sa habagat o southwest monsoon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.